Financial compatibility, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Meron ba kayong katanungan? Paano mo malalaman? Meron bang panukat yan para malaman mo na, okay kami. Ano man ang mangyari sa aming buhay, di ba? Okay kami. Masusolusyonan ang anumang hamon, di ba? Pagdating sa usaping pinansyal. At paano ba mapaghahandaan yan? Kaya ang aking question of the day. Pero ito kasi issue na to sa mag-asawa eh. O kaya kahit na yung mga nagpaplano pa lang, tingin mo, sinong dapat humawak ng pera? Babae o lalaki? Sige nga, walang mali ha. Opinion lamang po to. Sa tingin mo, sinong dapat humawak ng pera? Babae o lalaki? Text mo naman ako, 0917-594-5941. At sa aming FB page, syempre, live na live po tayo at Super Radio DZBB 594 kHz. At sa aming TikTok at Twitter account at DZBB, maliliit po na letra. Sa aking official page, pinost ko na po ang ating paksa ngayong umagang ito. Sa aking FB page, dun po mismo sa pinost ko, may litrato ako dyan. Kung gusto lang naman ako makita ngayong araw na to, text niyo po ako sa inyong sagot sa ating katanungan, o kung gusto nyong magbigay din ng payo, pwede rin naman. Lala Roque Official. Yan po ang aking account, personal. Pwede ho kayong magmensahe dyan. Sa aking IG naman, Lala Roque G. Mga kapuso, antayin ko po inyong mga kasagutan. Text. Pero mas magandang dire-diretso po tayo. Pero ito po muna, bigyan daan po muna natin ng may init na balita na tinutukan ng buong pwersa ng Super Radio DZBB ngayong umagang ito ng linggo, by February 11, 2024. Bahay at buhay, kasama si Lala Roque. Problema ng bansa sa bigas, pinangangambahang titindi pa ngayong taon dahil sa El Nino at kakaunting imported na bigas ayon sa isang samahan ng mga magsasaka. Presyo ng mga bulaklak sa Cubao, Quezon City, dumoble na ilang araw bago ang Valentine's Day. Pamalang panlalawigan ng Davao de Oro, mas maghihigpit pa sa operasyon ng mga small-scale mining sa probinsya kasunod ng malaking landslide sa bayan ng Mako. Grupo ng mga mangingisda binatikos ang patuloy na reclamation at poaching ng mga dayuhang mangingisda sa West Philippine Sea. 200 bilanggo sa New Bilibid Prison inilipat ng piitan sa Leyte. At isang grupo ng mga mandurukot sa Makati City, arestado. Bahay at buhay, kasama si Lala Roque. Bueno, mga kapuso, pag-usapan na natin kung kailangan nyo din ng tip, i-text nyo lang ako dahil nasa linya na po natin ngayon si Professor Vince Rapisura, isang financial educator and social investor. Prof. Vince, Happy Chinese New Year and advance Happy Valentine's Day. Hello. Happy Chinese New Year and advance Happy Valentine's. Ito muna nga, paki-explain. Pag sinabing financial compatibility, ano po ba ito? Okay. So kapag sinabi kasi natin na financial compatibility, ang iniisip ng marami ay dapat magkapareho tayo, di ba? Ang gusto. Pero actually, yung financial compatibility, ito ay tungkol sa paghahanap ng taong, hindi ito tungkol sa paghahanap ng taong kapareho ng yaman mo, kundi tungkol sa paghahanap ng taong tugma sa iyong financial values at saka life goals. Okay. So, dalawang bagay kasi yan eh. Kung hindi kayo magkatugma, pwedeng pag-awayan nyo siya. Diba? Ang second scenario naman ay pwede nyong i-take yon as opportunity para kilalanin pa ang isa't isa ng mas malalim at mapagtitipay ninyo ang inyong relasyon at magkakaroon kayo ng journey of mutual understanding, compromise at saka sa paglago ng inyong relasyon. Okay. So, hindi kinakailangan na pareho kayo ng gusto, pareho kayo ng pangangailangan financially, maaaring magkaiba. Ang importante ay may pag-uusap at saka pagtanggap, pagkakasundo. Oo. Sabi ko nga, nabanggit ko kanina, hindi ko lang po narinig nyo, no? Kasi karaniwan, di ba, sa mag-asawa ngayon, nagiging, sanhi ng hiwalayan, ng madalas na pag-aaway, usaping pera. Hindi ba? Totoo. Actually, sa survey namin, Lala, no, ang nakita namin ay 60% ng dahilan ng pag-aaway ng mag-partner na nauuwi man sa o hindi, no, ay tungkol sa pera. 20% lamang yung pangangaliwa.
Talaga? Mas malaking Oo. problema ang pera. Kasi yan naman Oo. araw-araw mo talagang iisipin, pangkain mo na lang, pambili lang ng Yes. bigas, 'di ba? Oo, Pag oo. wala kasing makukuha, yan ang problema. Oo. Pero At tingin sinabi ko rin nyo, ano, oh, at tingin ko rin ay kunwari yung mga mangangaliwa, kailangan pa rin kasi nilang pera para mas mangaliwa. maraming pera kailangan mo, Additional dalawa budget kasi yun. yun. Kaya dalawa ang kayong kailangang sustentuhan. Oo. Oo. Ito kasi nabanggit mo kanina na hindi naman kailangan pareho kayo, hindi ba? Sa pag-uusap 'yan. So okay. Mm. Katanungan ko nga kasi sa ating kultura, 'di ba? Mm. Sa mag-asawa, meron pa ring responsibilidad babae o lalaki ang hawak ng pera. Parang sa Ah, iyo ba? O ewan ko kung meron ng survey ano pa Oo. rin ba? Laganap pa rin ba sa atin na pag babae ang taga-budget? 'Di ba ang nanay lagi ang taga-budget? Uso pa rin ba 'yon? Kasi meron na ako ngayon na ang Mm. ginagawa nila, ikaw sa kuryente, ako sa tubig, ikaw sa tuition. Parang may assignment ba? Yung Oo. hindi na lahat sa babae lang. Oo. Ikaw, anong Actually, suhestyon mo? Anong mas epektibo para maging financially compatible kayo? Oo. Actually, sa nakita namin, yung sa henerasyon ng mga boomers na tinatawag, Mm. ay yan pa, no, mas ang babae ang humahawak ng pera. Pero Hmm. simula ng Gen X, I think yan yung henerasyon natin, Lala. Gen X Mm. millennials ay mas no, mas equal at saka may financial independence. Mm. So, ito kasi actually sa pag-aaral namin sa university, no, ang sinasabi ay actually mayroong gender imbalance Okay. kapag ang babae siya lang ang pinaggagawa ng budget kasi mahirap na balansehin ang budget, mahirap pagkasyahin Oo. ang budget. Tapos ang gagawin na lang ng lalaki ay ientrega yung pera sa babae. Ang connotation ay tinatransfer yung power pero actually itinatransfer ang responsibilidad at obligasyon na pagkasyahin ang Mm. budget sa babae. So taxing 'yon, ano? Oo. So to address this, ang tinitingnan natin sa psychology, ang mga successful na relationship talaga mayroong konsepto ng ikaw, Mm. ako, at saka tayo, 'di ba? Okay. So, hindi dapat nawawala yung identity nating isa't isa at syempre meron tayong together, 'di Mm. ba? Mm. Kapag kinasal, magiging conjugal property nga Yun yan nga. eh. Mm. So, ang gagawin natin, itatranslate natin yan into finance, no? Halimbawa ay ano no, parehong nagtatrabaho, no? Mm. Mas mataas yung kinikita ng isa, mas maliit yung kinikita ng isa. Mm. Let's say 50,000 yung sa isa, tapos ay 20,000 yung kinikita ng isa, no? Mm. So mag-usap sila ngayon kung magkano yung common na financial obligations and responsibilities nila. Kain, kuryente, pagpapaaral sa mga anak, renta Mm. ng bahay, o kung ano-ano pa, Mm. no? Ma-identify nila yon. Tapos magde-determine sila magkano yung ilalagay nila sa kanilang joint account for those. So mahalaga na Mm. magkaroon sila ng joint account. Tapos, yung partner A at saka partner B, dapat mayroon pa ring maiwan na pera sa kanila, no? So kunwari, may maiwan na 3,000 piso para kay partner A at Mm. 3,000 piso naman kay partner B. Depende na yan sa usapan nila. Mm. Kung ano at saan nila Mm. gagamitin yung perang yon, mayroon silang kalayaan na gamitin yon Yeah, to oo. their Pero needs, no? hanggang dun lang, hindi na yung kailangang ipagpaalam pa. Hindi naman kailangan ipagpaalam, mas FYI, for your information. Mas Ah. sinasabi na kung saan ko gagastusin, hindi ipinagpapaalam. Kasi pag pinagpapaalam, kailangan pa ng approval, di ba? Oo nga eh. Alam mo kasi, talagang meron akong marites sa'yo, Prof. Meron kasi akong minsan ba pag nasa mall ka, ganyan, may maririnig ka, Ah, gusto nung babae, tumitingin siya ng damit. Sabi ni aha, lalaki, bibili ka na naman. Siyempre, aha. parang, siguro yung lalaki magbabayad, kaya bibili ka na naman. So parang ito yung nakakaroon ng solusyon doon, no? Yung kung meron kang sariling pera, babae ka man o Yes. lalaki, basta alam Oo. mo na meron kang budget na hindi maapektuhan yung budget ng pamilya. Parang yun Oo. ang makakaiwas sa away hindi ba? Oo, correct. Tapos sa Yun. survey pa namin, yung pangatlong reason ng pag-aaway ay pangingialam ng biyenan. Manugang Mm. ba yun? Yung biyenan, no? Ng Biyanan, biyenan oh. sa
ng ibang mga responsibilidad sa family, ano? So, naa-address din yan. Kasi kunwari, yung naiwan na pera sa akin, nakapangako ako sa nanay at tatay ko na may allowance sila o papaaralin ko yung Oo. kid ko. Di, wala nang kailangan na discussion for that kasi sa sarili mong pera yon kinuha. Oo. Para pag nag-away kayo, walang sumbatan. Kung bawa Yes. nagkulang, 'di ba? O may emergency. Kasi naman pinamigay mo yung dapat inipon mo na lang para meron tayong dudukutin sa panahon na, 'di ba? Yung mga ganon, Oo. babalik na. So Oo. ito ang yung parang maliliit na away, maliliit na sitwasyon dito lumalaki, no? Oo. Kaya, Oo. so, sa maliit na solusyon pala na 'yon na dapat ikaw sa sarili mo, kayong dalawa, meron kayong parang meron kayong isusubi for whatever, kung saan mo gustong gastusin. Oo. Yun. So mahalaga na mag-usap, no? Ang unahin na tignan diyan ay tignan ninyo ano ba yung mga life goals ninyo, ano ba yung mga mga pangarap ninyo sa buhay. At gawin niyo yun na inspiration at motivation para kayo ay mag-budget ng maayos, mag-ipon at saka mag-invest. So Yun. kung mayroong division of labor sa trabaho o kaya sa bahay, dapat mayroon ding division sa income at saka sa expenses. At yan ay napagkakasunduan. No? Oo. Sa kaso naman, Lala, kasi may mga, actually, ang karaniwang tanong sa akin ay, paano kung yung isa, non-earning, tapos siya yung magawa sa bahay. Oo Tapos nga. yung isa naman yung earning, Isa lang ang no? kumikita. Oo. Oo. Paano At nga yun? At traditionally yung mga babae yung yung naiiwan sa bahay, Pero alam na ako ngayon baliktad na kasi minsan mas magandang oportunidad no nakuha ng babae. So pumapayag si lalaki na siya naman ang mangalaga sa bahay. Yes. Oo. Kaya dapat talaga yun no, mga house husband ang tawag nga ngayon, no? So, yung sa ganong sitwasyon, dapat ay i-recognize natin na ang trabahong bahay ay trabaho pa rin. Mahirap kaya So mag-alaga dapat ng ba siyang bahay. sweldohan? Dapat ba may nakalaan na monthly rin? Yes. Oo. Talaga? So, ganito yan, ano? So kasama Yes, yun sa correct. dapat na i-budget nung kung sino man yung Yes. nagtatrabaho, si Mr. man yun o si Mrs. Oo. Kasi yung power talaga, hindi natin maiiwasan ay mayroon yan connection sa sa kinikita natin, di ba? So, ang gagawin natin kung nire-recognize talaga natin na trabaho ang domestic work na sinasabi natin, pag-aalaga ng bata, paglilinis ng bahay, lahat ng maintenance, ay ganito ang gagawin ninyo. So, kunwari ang kinikita ay let's say 20,000 pesos, Okay. no? So, hahatiin nyo ngayon yan. I-assign mo yung 10,000 kay partner A, tapos yung 10,000 kay partner B. Tapos ganun ulit. Pag-usapan nyo ano yung common. Tapos kung kunwari, 18,000 yung kailangan na common. 9,000 ibibigay ni partner A, 9,000 ibibigay ni partner B sa joint. Yung tig 1,000 na matitira, mayroon na ulit silang financial freedom o may kalayaan na silang gamitin yon kung saan nila gusto. So in that way, hindi nawawalan ng quote-unquote dignidad, or hindi sasanggi masyado yung pride nung iwan sa bahay. At kailangan ina-assure sila at parating vina-validate na, uy, alam ko kung bakit ka nasa bahay. Sinakripisyo mo yung karir mo para sa mga anak natin, mga ganyan. Pero, napaka-importante. Alam mo na napakaganda niyang na yan, ng suggestion na yan kasi yan ang maraming nakakalimot. Karaniwan, nakakalimutan yung nasa bahay na kasi parang pagod na rin ako magtrabaho, ikaw na bahala dyan. Parang wala na siya kanyang natira. Karaniwan naman kasi nagigilty sila na gumastos para sa sarili nila. Unless sabihin mo na, ay hindi, para sa'yo yan. Tipirin mo ang ibang bagay, pero ito para sa sarili mo yan. Kasi parang feeling nila, parang ko naman, pambili na lang ng pagkain, igagasusin ko pa sa gusto ko, magpapagupit ako. Or parang may ganun silang guilt feeling di ba? Kaya maganda na pinag-uusapan na hindi, wag kang mag-guilty kasi sa'yo yan. Para sa'yo yung budget na yan, no? Dapat malinaw. At saka dapat yung mga naiiwan sa bahay, nako, wag nating hahayaan na malosyang tayo, di ba? Kasi kailangan ikaw din mismo, you feel dignified with your work, no? At i-assert mo rin yon. So tama, lagyan talaga ng budget at i-pamper din ng sarili from time to time. Hindi naman kailangan sobrang laki. Meron akong nakausap, sabi niya, alam mo,
ano siya kasi, siya nga nangalaga sa buong pamilya. Hindi na siya nagtrabaho. Nung tumanda na siya, sabi niya sa mga bata, sa mga anak niya, nako, huwag kayong papayag na wala kayong trabaho kapag nag-asawa kayo. Biruin mo, lipstick, hihingin mo pa sa asawa mo pambili ng lipstick. Para bang na-feel niya na nade-degrade siya kasi isang lipstick hindi niya mabili kasi wala siyang trabaho. So itong mga ganito na feeling, yung parang kasi pwedeng dumiretso sa depression ng babae o ng lalaki na naiiwan sa tahanan, 'di ba? Kung simpleng bagay hindi niya mabili. Correct. Oo. Kasi Hindi mo mabili kailangan mo parang ganon. Oo. Kaya dapat talaga bigyan sundin yung sinabi ko, magkasundo sa common budget. Doon pa rin maiwan na pera for each one. Yon. Eto, dahil sa katanungan natin, ang dami na nag-text. Iba-iba pa rin tayo talaga ng opinion ha, Prof. Vincent mo, pakinggan mo. Sabi ni Bong ng Kainta, walang gender preference ang paghawak at pagmamanage ng tama ng pera ng pamilya. It doesn't matter daw kung babae o lalaki ang hawak. Pero si Francisco, sabi niya, mas pabor daw siya na babae ang humawak ng pera. Si Tony naman, babae rin. Ang tingin niya dapat daw humawak ng pera, katulad daw ng magulang niya. Pero may isang katanungan dito. Prof, si 5729, paano daw kung waldas naman yung babae at lahat ng sweldo nasa kanya? Walang naiipon kahit napakalaki lang daw ng sweldo ng lalaki. Naku, problema yan. So, ano ko na nagsabi kanina, no? So, sobrang happy ako na dapat hindi gender-based yung paghawak ng pera. Actually, ang gagawin nyo dyan ay titignan ninyo kung sino yung magaling mag-budget, magaling kumita, at doon kayo mag-focus. Kung babae man yan, lalaki, bakla, tomboy, o queer, no? Or kung ano man yung preference nila, ay we play by our strengths, kumbaga. Napansin natin na ako, for example, yung aking partner, nako talaga naman sa pagtitipid, walang walang mintis. Oo. Minsan napapaano na ako na, nagtatrabaho ako para i-enjoy yan, hindi para tipirin ko yung sarili ko. May ganun na akong feeling minsan. Pero sinasabi ko sa kanya, ako naman, mahilig naman talaga ako on pagtingin kung saan ako kikita. So, nagko-complement kami. So, hanapin ninyo kung saan kayo malakas or nasaan yung strength ninyo and you play by that. Walang kinalaman dyan kung babae, lalaki o ano man ang kasarian. Okay. So siguro parang gawin natin parang guidelines. Simple guidelines lang para pag magsisimula sila o maaring mag-boyfriend, girlfriend pa lang ngayon na nakikinig sa atin, Prof. Para maganda na ang simula ng kanilang pagsasama. So ano yung mga pointers na dapat nilang isipin o kung meron man lang checklist yan para tama ang kanilang paghahawak ng pera, para rin maganda ang kanilang relasyon dahil sabi mo nga sa survey, ito ang mataas ang porsyento. Number 1 ba ang cost? Pera? Kaya nag-aaway? Ayan. Sige, ano po yung mga checklist na dapat nating tingnan para maganda ang simula ng ating pagsasama? Sa simula pa lang kasi meron na talagang dynamics ng pera. Magde-date pa lang kayo, ang pag-uusapan nyo na sino magbabayad. Yes. Di ba? So, doon pa lang, makikita na natin ano yung financial values. Nagkakaroon na tayo ng clue, nakikilala na natin ng isa't isa. So, at yan yung sinasabi ko na process ng financial disclosure o yung pagbabahagi ng sitwasyon mo financially. So, ang unang-una na gagawin natin dyan ay pag-usapan natin ano ba yung mga needs and wants, ano yung kinaklasify na pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa. Okay. So, doon pa lang kasi makikita na natin ano yung mga magiging priorities ninyo na pwede nyo mapagkasunduan at ano naman yung mga hindi nyo napagkakasunduan na magkukompromiso naman kayo, di ba? Okay. At yun talaga yung journey ng pag-nurture o pag-alaga ng relationship. Okay. Example dyan para lang mas malinaw. Halimbawa, yung isa, ang priority pala ay magkaroon kayo ng bahay agad. So gusto niyang ikaw, ang priority mo mag-travel muna. Oo. So malaking yun kasi parehong malaking pera ang kailangan mo ron, di ba? Totoo. Oo. At ano naman yun, both are valid. Hindi naman ibig sabihin na mas importante yung isa kaysa sa isa. Kasi kanya-kanya tayo ng kasiyahan So, uusap lang kung paano. O unahin muna natin itong bahay bago tayo yung sa travel. O kaya pwede bang yung travel muna natin ay sa ganitong level lang muna para yung kabilang part ay meron tayong maisubi para sa bahay. Nasa pagkakasunduan nyo yan. Okay. So yan, alamin ang mga prioridad.
Yes. So Mm-mm. next ay tingnan nyo naman yung inyong mga utang, 'di ba? Okay. Lalong-lalo na kung hindi pa kayo kasal, 'di Mm-mm. ba? Kasi may epekto 'yan eh. Sa Pilipinas kasi kapag kinasal tayo, may tinatawag na absolute community in property. Nagiging conjugal, no? Yung Yeah. mga ari-arian ko nung ako ay single at lahat ng mga ari-arian natin pagkakasal natin, magiging iisa na 'yan, no? Pati For utang, iisa na rin. hindi siya magiging iisa, hindi mo siya madadala, pero dahil naging isa yung ari-arian nyo, kung i-foreclose yun, di apektado ka pa rin. Apektado ka. O kung may utang Oo. siya, tutulungan mo rin siya dapat makabayad ng utang, di ba? Oo. For Oo. better or for worse. Yes, oo. At yun nga ang para sa akin kasi is love is a choice, 'di ba? Nice. Ang pag-ibig ay pagpili. Sa nakikita mo na for example, nakita mo baon siya sa utang, pero pinili mo pa rin siya kasi nag-agree naman siya na sige, I will improve myself and I Okay. will grow, 'di ba? So, Mhm. magandang ano 'yon, magandang basehan ng relationship kapag both kayo ay nag-grow pa. So, Okay. itong usapin sa pera, very challenging siya. It could go extreme na maghiwalay kayo, pero it could also go the other way na talagang mapalalim ang inyong relasyon. Relasyon. Okay. So, yun, no? Tapos yung panghuli naman ay titignan natin yung ating mga ari-arian, no? Okay. So, yung mga ari-arian natin, ito ba ay bago tayo ikasal, no? Ito ba ay magiging aling parte ang magiging joint, aling parte ang magiging separate? Kasi pwede natin na gagawin 'yon, no? At pag-usapan sana ang mga ito, sa totoo lang ano, mag-financial planning muna kayo na magjowa bago kayo magpakasal. Kasi Mm. yung may mga hindi nila alam na Bakit? Gaano ka importante oo, na bago kayo magpakasal ha? Kasi ang alam ko mga marriage seminars ang required. yes, Meron oo. bang financial seminar pa pala bago ka magpakasal? Actually, alam mo, yung ibang mga simbahan nga minsan kapag mga marriage seminar ay tinatawag ako para magbigay ng financial Kasama component. na. Sinasama Oo. na. Kasi Kasi bukod nga naman sa spiritual, psychological, kailangan financially ready. oo. So, Oo. yun ano, makikita mo kasi ano yung mga financial values niya at saka ano yung mga Mm. priorities. At kung doon pa lang, makikita mo na nagkasundo kayo, edi tuloy ang kasal. Kung Oh. hindi, edi mas maigi na napag-usapan nyo na to at no, bago pa kayo kinasal, na-prevent nyo yung disaster, kumbaga, na pwede kayong Prof, maghiwalay. sige nga, bigla ako na-curious dyan. Anong mga karaniwang problema? Yung nadidiscover nila, ay, ganito ka pala bago ikasal. Yung pagdating sa pera, ano yung karaniwang nagiging parang clash nila o hindi na pagkakasunduan? So, usually yung binanggit mo kanina, yung mga priorities sa buhay. For example, Oh. sa mga ano ko, no, medyo nasa middle income yung mga nakakausap ko. Oo. Ano nila ay, yung isa gusto sasakyan, yung Oh. isa bahay. Okay? Ah, So, mga ganon. iba ang Kasi, priority. Oo. Ay, bakit parehong naman mahal yon kapag maghuhulog ka. oo. Di ba halos magkapareho kasi ng value, 'di ba? So, Mm-mm-mm. yun yung mga at saka actually maliliit na bagay pa nga lala Oh. magkano ang gagastusin para sa kasal. Yan Nako, pa. yung palang pinag-aawayan nyo na. Mas marami pa kayong Oo. pagdidiskusyonan pag mag-asawa na. Oo. So, yun yung mga common At saka yung mga magiging yung mga current and future commitments na nagawa ng isang partner, no? For example, yun nga, naipangako ko na susustentuhan ko yung mga magulang ko at papaaralin ko Mm-mm. yung mga anak Yan, ko. totoo. Right? Oo. So, yun yung mga common na clashes na nakikita. Okay. So, paano mo malalaman kung hindi kayo compatible? Pag talagang hindi kayo magkasundo, ayaw nyo mag-give way dun sa kung ano man yung prioridad ng bawat Yes. isa. Oo. So, Kasi ano ganun to, naman. no? Warning sign na medyo, mag-isip-isip ka kung gusto mo siyang makasama pang habang buhay. Oo, oo. So actually pag titingnan mo no, parang yung pera ay surface lang 'yan eh. May Mm-mm. mas malalim 'yan na na kahulugan. Kaya kailangan talaga ay maglaan tayo ng oras para pag-usapan 'yan
At wag nating iiwasan. Kasi yung iba parang ayaw pag-usapan yung pera. Sabi ko, ano pa bang activity ngayon sa mundo ang walang kinalaman ang pera? Pera, Halos lahat, oo. di ba, meron eh. Magsisimba nga tayo eh. Iisipin pa natin yung iaalay natin, di ba? O pamasahe, pamunta doon. So, kumbaga, yun nga, sabi ko nga, necessity siya. Bahagi talaga siya ng buhay, hindi yan luho. Dahil marami tayong mga responsibilidad din na kailangan tugunan. Sabi ni Spike Williams, sabi niya, sa pamilya daw, ang paghawak ng pera ay maaring iba-iba. Depende daw sa kultura at mga pangangailangan. Sa ilan daw mga tradisyon, ang asawang lalaki ang karaniwan nagmamay-ari ng pera at nagbibigay ng pangangailangan ng pamilya, pero hindi daw ibig sabihin na hindi maaring tumulong ang asawang babae sa pagsuporta. Ang paghahati daw ng responsibilidad sa tahanan ay maaring iba-iba. Depende na sa parang sinabi mo rin, Prof, depende sa kasunduan pangangailangan ng mag-asawa. Ang mahalaga daw, merong maayos na komunikasyon at mapagkakasunduan yung pamilya. Pero maganda dyan, bago pa nga kayo talaga magsama o maging mag-asawa para dito mo rin kasi Prof, nakita ko ito para makikita mo rin yung values nung partner mo kung pareho kayo. Kasi parang, okay, ito pala yung priority mo. Kasi hindi ako, hindi ako mahilig sa ganyan eh. Wala akong pakailam kung anong sasakyan ko, kung mag-commute ako eh. Pwede kasing ganun pala no? So, malalaman mo yung talagang, ugali at yung mga, prioridad, no? Practical din siya. Yes. Ang talaga dyan ay, kahit hindi kayo magkapareho, basta na pagkakasunduan ninyo, at ang mahalaga ay, mas minamahal mo pa siya dahil doon, 'di ba? In spite of, kumbaga. Yes. So, parang you love the person in spite of the imperfections. Nagiging mas better sila because of those. Yun. Next. So, word for the day. Love in spite and despite of. Next! So, hindi lang ako pala financial guro ngayon. Love guro. Love guro ka ngayon. Saktong-sakto. Prof, nako, thank you ha. Pero natutuwa ako kasi very practical, totoo po yan. Realidad na nangyayari. Tapos, practical din naman pala at simple lang din ang solusyon. Di ba? 3 steps nga lang para malaman mo kung compatible kayo. At kung meron mang pagkakaiba, magawan ng solusyon habang maaga. Prof, marami pa kayong mga tips, alam ko. Saan ba kayo mahahanap para sa mga iba pa natin mga kababayan na gusto kayong sundan sa inyong social media pages? Ayan. So nakikita niyo po ang aking pangalan, nakalagay Vince Rapisura, no? Ay hanapin niyo lang po 'yan sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. Yan po ang aking handle. At kung gusto niyo po ng mga webinars, meron po tayong monthly webinars. Actually, kagabi lang ay kakatapos ng ating webinar. Pumunta lang po sa vincerapisura.com/webinars para sa detalye. Yun. Thank you, Prof. Vince, at naway lahat tayo masaya sa love life and financial stability. Tama ba? Okay. Thank you. Thank you. Ingat po. Si Prof. Vince Rapisura po ang ating nakapanayam, isang financial educator and social investor, mga kapuso. Pero hindi po matatapos dahil tuloy-tuloy pang ating usapan tungkol sa pagmamahal at pera. Pwede pala yun, na partner yun. Pero totoo naman, na practical yun. Pero merong